Napakaganda! Napakaganda ng ating bagong taon mga kababayan dahil sinalubong tayo ng balitang negative 14 na ang rating ni Ngagba. Ay nako mga kababayan. Di ba dati sa SWS survey, negative 3 lang sa kanya mga kababayan? Ngayon sa Pulse Asia, naglabas sa panibagong resulta ng survey mga kababayan. At dito, mas malala dahil negative 14 mga kababayan ang net approval rating ni BBM. Ay nako, dahil dito mga kababayan, kitang-kita na mas mataas mga kababayan ang disapproval niya. 48% mga kababayan ha, ang disapprove na kay BBM. Samantalang 34 lang ang approval. Kabaliktaran ito kay VP Sara mga kababayan na gusto nilang ipa-impeach. Dahil majority pa rin, mahigit pa mga kababayan sa kalahati ng Pilipino. 56% mga kababayan ang approve kay Sara Duterte. Samantalang 24% lang mga kababayan ang ayaw. Malayong malayo. Dahil ang net approval rating ni Bangag is negative 14. Kapag ito ang pagbabasihan mga kababayan ng mga analyst, mga politician, wala nang lalapit sa iyo yan. Bakit magpapa-endorso ka sa isang negative 14? Maliban na lang mga kababayan kapag ang purpose mo na pakibangag ka dyan ay para mangurakot lang at mag-benefit mga kababayan sa kanilang mga pinagagawang kurakutan. At kung sa eleksyon, baka sama-sama silang babangag sa dayaan. Pakinggan natin mga kababayan ha, etong reaksyon ni Atty. Harry Roque dito. Lumabas ang survey results ng Pulse Asia na nagpapakita na hindi na talaga kaya ni Bangag na mamuno sa gobyerno dahil ang kanyang trust ratings ay nagpapakita na wala na siyang kredibilidad. Hindi na sa taong bayan. Well, negative 14 mga kababayan. Ano ba ang importansya ng Pulse Asia rate survey? Well, sa akin po, ang importansya... Iba ito mga kababayan sa SWS na negative 3. Ayun, negative 14. Sa Pulse Asia, sila po ang pinaka-reliable. Matagal na po ako na naniniwala sa survey dahil ako po ay nasa kolehiyo. Hindi kami totally naniniwala dyan. Mayroon pang bias dyan mga kababayan. Although hindi nila pwedeng totally na iba-bias mga kababayan, pero kung sino man ang nakaupo, mayroon pa yung at least bias mga kababayan. Pero hindi katulad ng Okta Research, RP Mission at saka yung The Stafford na totally talaga bias. Ito Pulse Asia at SWS, up to 20% siguro ang pwede nilang iba-bias. Pero not totally na ibaliktad. Dahil talagang tuluyan na sila mawawalan ng kredibilidad niyan. Siraan ka na ng negosyo. Sa Michigan, nag-aral po ako dun sa Institute for Social and Political Research. Nag-aral at nagtrabaho bilang isang RA. Yung Institute for Social and Political Research, sila po ang nagpasimuno ng cross-sampling method para dito sa mga surveys na ito. So naniniwala po ako na scientific ang ginagawa ng Pulse Asia. Kilala ko po ang mga tao nasa likod ng Pulse Asia. Lahat po. Ang problema kasi dito sa mga mga kagaya ng Bangag mga kababayan dahil hawak nila ang resources, hawak nila lahat, sila ang namumuno. Gagamitin nila ang kanilang mga kababayan, mga intelligence fund para alamin kung sino-sino yung mga proponent ng survey. Sino ang kanilang tatanungin, anong lugar. Dahil pangungunahan nila mga kababayan, bibigyan nila mga ayuda, bibigyan nila ng programa. Ganyan ang paraan sa dayaan yan. Gayon pa man. Hindi lahat ng tao mauulol dyan mga kababayan. Yan ang mga kasama ko sa UP. At bagamat ang SWS ay Pulse Asia rin, mas naniniwala po ako sa kredibilidad nila kasi yung mga resulta nila mas malapit sa aktual na naging resulta sa mga eleksyon. Pero na lang noong kay Marcoleta. Halata masyado tinabaho talaga si Marcoleta mga kababayan. Talagang dineliberate nila na hindi pinapasok sa survey. Ni minsan hindi pumasok si Marcoleta sa survey. And then ayun, naging top 5 ata. Basta mataas. Upper half mga kababayan kay Senador Marcoleta. Kesa ikukumpira sa SWS. Pero ano po muna ang mga findings? At bakit ko sinasabi na wala ng kredibilidad itong si Bangag? Well, unang-una po ang kanyang trust rating po ay, approval rating muna, ay 34%. At ang kanyang disapproval rating ay 48%. Ibig sabihin, ang kanyang approval rating ay nasa negative 14. Negative 14! Tin! Ngag. Kapag ganyan mga level mga kababayan, maituturing ka ng inutil mga walang kwenta. Talaga.
Ganyang level. 18% lang po ang decided. Ibig sabihin, minorya na lang ang wala pang opinion kung nag-a-approve sila o nag-a-disapprove kay Bangag. Bangag. Miski idagdag mo pa yung 18, halos talagang hindi na mahahabol. Now, ang trust rating naman niya ay 32% lamang. Oh, yan ha. Yan mga kababayan, yan pa yung pagkatapos ng namigay ng ayuda, regalo, iba't ibang mga proyekto mga kababayan. Yan pa yung sinurvey. Diyan nangyayari ang hokus-pokus dyan mga kababayan. Mababa pa rin. Samantalang 47% ang hindi nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, yan po ay negative 15. Mantakin nyo, ang rating negative 14, ang trust rating ay negative 15. Ngayon, tignan naman po Yes, natin Lord. kung ano ang trust rating at approval rating ni Inday Sara Duterte. Mataas pa rin kay Inday Sara Duterte Sara. po nangangalampag pa rin at siya pa rin po ang pinaka-approve at pinagkakatiwalaan na leader sa buong bansa. Ang kanyang approval rating po ay positive 56. Ang kanyang see? disapproval rating ay 24. So siya po ay Kaliwat kanan pa paninira nila mga kababayan dyan ha. Kasabwat lahat ng media o si Madriaga, yung kanilang mga rally-rally mga kababayan na impeach Sara. nasa positive territory. Confidential fund na walang katapusan. Ano ba ito? 56 less 24. Positive 32%. Okay? At ang kanyang trust rating ay 54%. Mantakin nyo yan. Napakataas po ng trust rating ni Inday Sara Duterte. So again po, uulitin ko, 34% ang approval rating ni Net. Marcos as against Ay, ni Marcos. 56% ang approval ni Inday Sara Duterte. Ang trust ay 32%. Malayong malayo. At si Inday Sara ay 54%. Now, Wala kinakailangan na. maintindihan natin itong survey na ito. Well, Tapos- unang-una po, no? Talaga naman Tapos po, sasabihin pareho nila sila mga kababayan, nagsisimula. sasabihin nila na betrayal of public trust daw ang ginawa ni Sara. Bakit mataas pa rin mga kababayan ang trust ng Pilipino sa kanya? Si Bangag ang mababa na lang ang trust ng sambayan ng Pilipino. So siya dapat mga kababayan ang dapat ipa-impeach Na sa grounds na betrayal of public trust. taas ng approval at trust rating nung sila ay nahalal noong 2022. Pareho po silang nasa 80%. Pero ang makikita nyo po sa resulta ngayon, ay unang-una, talagang hiwalay na po talaga ang tinatahak na daan ng dalawang presidente. Oh, bumangag eh. Si BBM mga kababayan, bumangag talaga. Hiwalay na sila ng landas. At Sa kasamaan, ang napunta. nangyari po ngayon, kakaunti na lang talaga ang nagtitiwala at nag-a-approve kay Marcos, samantalang si BP Sara, bagamat bumagsak din ang kanyang rating o Ay, bumaba wala, yun. Irrelevant ang pagbagsak dahil 1.2 points lang mga kababayan. Statistically, lang, the same. niya from 80 nananatili pa rin po above 50. Ibig sabihin, meron pa rin siyang majority approval, meron pa rin siyang majority trust, no? Na nawala na kay Marcos kasi nasa less than 50% na nga siya at nasa negative territory na siya. Now, itong rating po ni Marcos, since Sino pa kayang magpapa-endorse niyan, no? Bobo na lang mga kababayan ang magpapa-endorse sa negative. 2022 ay nag-stabilize na po na napakababa. Wala na pong pag-asang mag-recover. Kaya nga po kahit anong gawin niya, mukhang hindi na niya makukuha ang approval at trust rating ng taong bayan. Ang sabi no? nga, hindi na Now, daw yan first time na nag-negative mga kababayan. Kung hindi first time, bakit hindi yan binalita dati? O ngayon, hindi na nila maitatago. Katunayan, yung kanyang trust at approval rating ay nasa negative level na nga po. No? So talagang napakahirap na pong makabawi dyan. Samantala, si Vice President naman po ay pinagkakatiwalaan pa ng mayorya. Kasi 54 and 56, no? So bagamat hindi na 80%, mayorya pa rin po yan, no? Now, kung titignan nyo ang datos sa lahat ng mga nanilbihan, lahat naman po talaga po bumababa pagdating ng mid-level. Pero ano po ibig sabihin na meron pang 54 at 56 approval at trust rating si BP Sara? Ibig sabihin po, may kredibilidad pa siya.
At walang kaduda-dubda po, no, na talagang siya pa rin ang primary contender para sa presidente, at si Marcos wala na pong pag-asa yan, at kung sino man ang susuportahan ni Marcos, wala na rin pong epekto ang Wala na ang pag-asa. endorso, no, kasi nasa negative territory na ang kanyang approval at ang Baliw kanyang na lang ang support. magpapa-endorso So, kay makikita niyo bangag po mga na kababayan. Si Sara talagang meron pa po siyang clear trust buffer. Ibig sabihin ay talaga nagtitiwala pa rin ang tao sa kanya. Makikita niyo na pati yung mga hindi nagtitiwala sa kanya, hindi naman ganong masyadong hindi siya pinagkakatiwalaan, no? So ibig sabihin, malambot lang naman po yung hindi nila pagkakatiwala kay BP Sara sa hanay ng mga hindi nagtitiwala kay BP Sara. Na nakikita niyo po na iba na ng landas itong presidente at ang vice president doon sa simula ng taon na 2025. Ano ba ang mga nangyari dyan? Siyempre, sa simula ng taon, pinakidnap si Tatay Digong. At doon talaga bumagsak ang trust at approval rating ni Bangag. Bangag. Pero matagal na mga kababayan dahil ano na di ba 1 year pa lang mga kababayan, nag-traitor na si Bangag sa kanya. What a shame, what a shame. Okay? Now, so makikita niyo po na talagang sa ngayon, wala pong kaduda-duda. Kung tayo po ay pipili ng isang susunod na presidente, talaga pong wala na pong iba pa sa horizon ang pipiliin ng taong bayan kung hindi si VP Sara. Pati sina Luchi Cruz Valdez na hardcore na dilaw mga kababayan. Sinabing wala na. Kung ngayon ang election, game over na si Sara na. Pati si Munsod. Tapos, nag-alala na sila mga kababayan kung sino ang kanilang gagawing pambato. Dahil wala na daw. Ang tanong, bakit ganitong sadsad ang trust at saka approval rating ni Marcos? Well, nandyan na nga po yung pinakulong niya si Tatay Digong, kinidnap niya. Kasi nung pinakulong at pinakidnap niya si Tatay Digong, hindi lang niya pinatupad yung kagustuhan niya na manatili sa pwesto sa pamamagitan ng pag-aalis ng sovereignty issue yun Marcos 2.0 na plano na Marcos Forever Again. Marcos Kung hindi, 2.0? talagang ibinenta rin po niya ang soberenya ng Pilipinas. Dahil yung pagkakakidnap niya kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahil unang-una siya na po mismo ang paulit-ulit na nagsasabi mula po noong 2023 na hindi na siya makikipagtulungan sa ICC dahil nga po ito ay magiging labag sa ating soberenya. Pero ano po sa akin, sabi na aking informante. Sabi po ng informante ko, siya mismo, si Bangag mismo ang talagang nagbibigay ng utos. Oo nga, dahil andun sila ang mga gabinete niya mga kababayan pati nga si Anyo na dating kakampi ni PRRD nag-traitor mga kababayan. Shame on you, Anyo. Doon sa mga nasa Villamor noong Marso 11 at siya mismo nagsabi kung hindi yan sa voluntaryong sasakay sa eroplano, buhatin at sapilitang isakay sa eroplano. So tama pala yung sinabi ni Torre, kakaladyarin ko yan. Utos pala ni Bangag talaga. Sa dahig. So natural, magagalit ang taong bayan dahil hindi lang si Presidente Duterte ang pinaka-approve at pinaka-trusted na leader nung siya'y umalis. Umabot sa 90% mga kababayan ha. Sipin nyo na lang yan. Never! Mayroon nga yung yung nag-interview mga kababayan na kung sa Amerika daw nangyari yung ganyang kataas sa rating. Nagtatatalo na daw mga kababayan sa tuwa ang mga Amerikanong politician kung nakakuha man lang ng ganyang kataas sa rating kay Tatay Digong. Sa kanyang katungkulan, kung hindi ako nagkakada sa 80% nga ata approval at trust rating niya nung siya umalis no? Siyempre, sa pinakamamahal na presidente in recent history, pakikidnap mo. At siyempre, dahil siya na mismo nagsabi na kapag siya nakipagtulungan sa ICC, malalabag ang ating soberenya, si Marcos Bangag na mismo ang lumabag sa ating soberenya, ang lumabag sa ating saligang batas, ang siyang Talagang baliktad lahat ng sinasabi ni Marcos mga kababayan, no? Di ba? Wala talaga. Pati yung pangako niya mga kababayan na continuity, wala. Anong kinuntinyo? Wala. About face lahat mga kababayan. Yung sinabi niya, hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Siya pa ang mga kababayan, nag-sponsor ng eroplano. Ay, naku, Bangag. Isang kabangagan kung maituturing. Taksil sa taong bayan Taksil! dahil pinakidnap niya
si Tatay Digong sa mga dayuhan na wala naman po talagang jurisdiction na para litisin. Pinalibing pa ang kanyang tatay mga kababayan, silibingan ng mga bayani. Yan nga ang hudyat mga kababayan na nabago ang 'di ba? Pagtingin ng tao, lalong-lalo na sa mga Duterte, sa mga Marcos. Yun talaga ang pagpapalibing mga kababayan. Secondary na lang yung kay VP Inday na nakipag-tandem siya. Only to know na, kinagat ng mga buwisit mga kababayan si Tatay Digong. Pinakulong. Si Imelda na, guilty na mga kababayan Pwede na yung ipadampot, ipakulong. Pero sabi ni Tatay Digong, i-consider natin ang kanyang edad. Ang mga nangyayari sa Pilipinas, di umanong nangyayari sa Pilipinas. Pero si Tatay Digong wala. Hindi kinonsider ng mga bangag. Dahil nga tayo po ay bumitiw. Bukod po dyan, patuloy pa rin ang problema ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Abay, ito po'y nagsimula matapos sa isang taon nang siya naging presidente. At patuloy po, dahil wala pa. Umpisa pa lang mga kababayan, nakawan na ang pinaggagawa. Yun na sinasabi ni Maharlika, at kinumpirma ni Zaldico din mga kababayan, na yung sa custom smuggling. Hindi na yan bago Hindi na yan bago. Tigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At siyempre, ang naging conclusion dyan, hindi lang naging walang ya at walang hiya. Talaga yung si Marcos, Tatay Digong, nakalibing sa kanya. Wala talaga hiya mga kababayan. Wala ang soberenya ng Pilipinas, ang pinakidnap si Tatay Digong papunta ng dahig. Typical na example ng walang hiya. Si Marcos. Ang itsura din mga kababayan, talagang, ay nako. Wala ring silbi si Bangag Jr. dahil nga po patuloy pa rin ang problema ng taong bayan sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. At siyempre ngayon po lumalabas din sa Pulse Asia na pangalawa sa concern ng Pilipino ngayon ay korupsyon. Korupsyon na sang-ayon kay Zaldico ay nagmumula at nagtatapos mismo kay Bangag Marcos Jr. Napakadali naman po para maintindihan kung bakit. Una-una, lahat po yan ng insertions, yan po ay pinirmahan ni Presidente. Siya na nga nagsumite ng original budget sa Kongreso ng 2025 at 2026. Bakit pinayagan niyang salawlain ng mga kongresista na naging dahilan para makurakot ang pera ng taong bayan? Tapos ayaw pa nilang umamin mga kababayan na mayroong 2 million na pang Christmas, bonus. Tapos later on, sinabi ni Puno mga kababayan na pang gastusin sa kapag mayroon dang mga Christmas party sa mga distrito nila. Gayon pa rin, talagang totoo. Paiba-iba ang kanilang statement mga kababayan. Napakahudas talaga. Siyempre, yung naging testimonya rin ni Zaldi na ang presidente mismo ay nagpasok ng 100 billion insertion sa 2025 budget at sa 2026 budget At si Zaldico mismo ang nag-deliver na 25% or 25 billion pesos kay Marcos Jr. Paano nga niyo yung sasabihin na ay naku, talagang susupilin natin ang korupsyon? Ay nako, siya tuburan ng kurakot. Hindi naman po pwedeng nagawa ng mga senatong at congressman yung kanilang korupsyon kung hindi niya tinalaga yung kanyang pinsan bilang speaker. At kahit wala pa si Tambaluslos mga kababayan, mangyayari pa rin ang korupsyon dahil unang-una andyan si Lisa Araneta nga daw sa customs. At yung si Tambaluslos mga kababayan, ngayon naalis na. Patuloy pa rin dahil ang de facto speaker daw mga kababayan si Charis Pempenco Sandro Marcos. Hindi niya binigyan ng utos ang speaker at si Zaldico na pati siya ay magkaroon ng 100 billion insertion. Diba po? At kaya naman po, yan ang dahilan kung bakit napakatindi ng disapproval niya sa taong bayan. Dahil ayaw ng tao na walang solusyon ang presidente sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at nakikita nila ng problema ng korupsyon napakatindi na. Lumalangwin na tayo sa tubig baha samantalang 1 trilyon sa 3 taon na administrasyon ni Bangag Jr. ang nakurakot ng mga senatong at congressman at ng Malacanang mismo, dahilan kung bakit lumalangoy sa tubig baha ang sambayan ng Pilipino. Nandyan pa yung paulit-ulit na suspecha nung una na siya ay bangag. Adik! Diba? Ako po, pinupulbos ni Bangag at ako po, sabi ng informante ko, si Bangag mismo ang nag-utos na pulbusin ako. Akala ko dati si Lisa. Oo, dahil mga kababayan si Roque, abogado siya ni Tatay Digong mga kababayan. Tanas, pero hindi daw po si Bangag mismo. Ay, silang dalawa. Wala nang iba, silang dalawa. Pukak at saka mga kababayan, adik. Kung siya doon sa Buronic video na ang ginawa ko lang naman po in-authenticate ko sa pamamagitan ng computer apps at sa pamamagitan ng eksperto na nagsabi na hindi siya AI bago ko ipakalat.
dahil meron naman pong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakaka-affect. Akala ba namin, Rocky, hindi ikaw ang pakalat. Pero hindi siya ang unang nagpakalat. Isa lang siya, mga kababayan, later on. Pero ang source nun, ewan na natin saan nakuha ni Maharlika. Wala pang araw-araw na buhay. Hindi ba ho kung bagagang presidente, yan ay may pakialam ang taong bayan? Dahil kung siya ay bangag, wala siyang solusyon. Si Aimee na mismo. Si Aimee na mismo ang nagsabi. Po, hindi lang po suspecha yan. Hindi lang po yan sinabi ni Presidente Duterte noong Enero ng 2024 na naging dahilan siguro talagang kaya nagdesisyon ng bangag na pagdating ng 2025 ipadala na sa Hague itong si Tatay Digong. Hindi lang po yan dahil doon sa confidential agent ni Agent Morales ng PIDEA, hindi lang po yan dahil doon sa pulboronic video na sinisisi sa akin, hindi lang din po yan dahil sa testimonya ni Cathy Binag na nakikita niyang tumitira na cocaine si Bangag Jr. kasama na kanyang dating partner, kundi dahil na rin sa revelasyon ni Aimee Marcos sariling kapatid na bangag nga ang presidente. Yan talaga ang pinakamalakas sa mga kababayan. Political test dahil nakumpirma na ng sarili niyang pamilya, kadugo, na siya ay bangag. Paano naman pagka... Yan no, betrayal of public trust na yan, mga kababayan. Kung talagang umiiral ang hustisya dito sa ating bansa, trabaho na yan ng mga kongresista at mga senador na alisin na Adik sabi ni Aimee na nga mismo Para doon sa impeachment, mga kababayan, na trial, pwede silang mag-demand ng test, hair follicle. Isa lang ang mga kababayan, ang test, hair follicle test. Wala nang hiring-hiring. Wala nang hiring-hiring na totoo ba na adik ka, ganyan. Hindi. Kung mag-negative siya, edi absuelto. Pero once mag-positive, wala. Automatic na, mga kababayan, na impeach. Ganyan lang kasimple. Dahil ayaw natin ng isang adik na presidente, mga kababayan. Ayaw natin ng adik. Sa trabaho nga, tinatanggal ang mga adik. Automatic na tanggal. How much more dito sa pamumuno sa isang bansa, mga kababayan, na posibleng ipasubo pa tayo sa giyera. Dahil sa Presidente Ngagva. Katiwalaan, paano naman ang pagbibigyan approval ang bangag na presidente ng taong bayan? Bangag. So hindi po nakapagtataka na negative territory na ang approval at trust rating ni Marcos Jr. Junior. Siya ay bangag. Dahil siya ay bangag, siya ay walang solusyon sa problema ng patuloy pagtaas ng presyo ng bilihin, siya ang punot dulo ng korupsyon, at siya po ang lumabag sa soberenya ng Pilipinas nang siya pa ang nagpakidnap kay Tatay Digong. By way of hindsight, siguro nagkamali sila nung pinakidnap nila si Tatay Digong. Ang akala nila, pag wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, mawawala na yung tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto. Lalong nagalit ang mga tao Nako, kabaliktaran po ang nangyari. Naggalit ang taong bayan. Dahil hindi lang nila mahal si Tatay Digong, nakita natin na bukod pa sa pagmamahal kay Tatay Digong, pinangangalagaan din ng taong bayan ang soberenya at pagiging independyenteng bansa ng Republika ng Pilipinas. So nakita po natin, dahil negative na po ang approval at trust rating, wala na po talagang silbi ang presidente. Inutil. Political scientists will now say na itong survey na negative 14 at negative 16 na trust at saka approval rating ay dahilan para maging lame duck president na po ang presidente. Wala lame cat. Lame kitten. Wala na siyang moral authority para manilbihan bilang presidente. Ang pinakamaganda niyang gawin ay talagang tanggapin ang payo ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Aimee Marcos, magpahinga na, magretiro, magpagaling, alagaan ang sarili, alagaan ang kanilang matanda ng ina, at ibigay na ang pagiging pangulo. Magparehab! Yan. Kay VP Sara Duterte. Hindi ever po sinasabi na perpekto si Sara Duterte. Pero talagang areas na dapat talagang i-address ni VP Sara. Dapat ngayon po pa lamang. Pero kumpara kay Bangag, mga kababayan, Diyos ko lang, malayo. Ni VP Sara, kung paano nga niya susupilin itong problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin at korupsyon. Bagamat ang sinasabi niya, ayaw niyang turuan si Marcos kung paano gagawin. Pero dapat, ngayon pa lang, dahil nakikita natin na wala na talagang tiwala at wala na pong approval rating ang taong bayan kay Marcos Jr., na siya ay tinitignan na talaga bilang successor president. At siguro ngayon po dapat ilatag na ni VP Sara kung paanong roadmap na gagawin. Di bali, mga kababayan, December this year. Kaya happy tayo. Magdedeklara na si Sara Duterte kung tatakbo siya. December 2026. Yan ang sabi niya. From day one, kung paano niya
talagang susupilin ang problema ng inflation at ang problema ng korupsyon. At siguro makita na natin kung sino mga taong mga pagkakatiwalaan niya na ipatupad ang kanyang mga polisiya, no? At siyempre, dapat nang pag-isipan ni VP Sara ano bang opsyon na pwedeng gawin dahil talaga ang problema ngayon ay ang mga Kongreso at ang Senado. Yan ang dapat mga kababayan na kumilos. Di ba malabong mag-people power dahil nasungal-ngalan na mga kababayan ang men in uniform daw na yung mga hire na posibleng mga kababayan. Hindi lang posible, yung talagang key ingredient sa isang people power. Yan ang sabi nila, sungal-ngalan na daw yung mga mga matataas na tae doon. So, ang legal na paraan is impeachment. Lahat na lang ng impeachable offenses mga kababayan nakamit na ni Marcos. Yung PhilHealth, yung insertion mga kababayan, yung corruption, yung pagiging judik, at iba mga mga kababayan, kabalastugan. Kasama na yung hinahayaan niya mga kababayan ng kanyang asawa na makialam sa bansang ito, that is impeachable offense na. Kung talaga umarangkada yan sa Congress at sa Senado, matagal nang impeach yan mga kababayan legally. Aso talaga silang nakipagsabwatan sa presidente para sa issue ng korupsyon. So ngayon dapat pag-isipan na talaga ni VP Sara kung she will go the route of Cory Aquino na revolutionary government ayaw para naman kay mawala Cory. ang korupsyon dyan sa Kongreso at magkaroon ng honest to goodness constitutional convention para baguhin ang salita. Feeling din itong mga dilaw mga kababayan. Hindi si Cory si Sara ha. Malayo daw si Cory. Ay si Sara kay Cory. Santo daw si Kurikong.com. Diyos ko Lord. Walang nang aangkin sa kurikong ninyo. Kasi si Cory Aquino mga kababayan, wala yung experience. Madyong lang ang niyan. Expertise. Wala nga experience mga kababayan sa pamumuno. Kaya eto nga kababayan, ito nang resulta ng kurikong.com na konstitusyon. Prone sa kurakutan. Batas. Ang aking suwestyon, dahil ako naman po minsan na naging miyembro din ng Kongreso, hindi po mapuputol ang korupsyon habang ang mga congressmen ay hinahalal on a per district basis. Kasi aasahan talaga ng constituents nila na magkaroon ng proyekto. At habang sila at tagagawa ng pangtaunang budget, talagang iisipin ng mga congressman at senatong na may karapatan silang kumita sa budget na kanilang isinasa batas. Ang aking solusyon ay natutunan ko po dito sa Europa. Halos lahat pala po ng bansa rito na merong parliament ay hinahalal ang members of parliament hindi on a per district basis but on a per party basis. Kasi pag ang mga congressman ay ihalal mo na na ang tunay na basihan ay kanilang partido at ang partido nila ay naglatag ng plataforma de gobyerno, ang ipagbobotohan ng taong bayan ay yung plataforma na hinahain sa taong bayan at hindi ang mga personalidad. At dahil wala nang ang mga district congressman, wala nang mga pagre-reportan ang mga district engineers na siyang nagiging instrumento para ipagpatuloy itong kultura ng korupsyon sa ating sistema ng gobyerno. Korupsyon. Isa lang po yan sa dapat sigurong pag-isipan kung tayo magkakaroon ng panibagong saligang batas. Ako po, hindi ako naniniwala na kinakailangan baguhin pa itong Senate at saka itong Congress. Sa akin, pwede na yan bicameral kasi nakikita talaga natin na nagkakaroon ng checks and balances. Ang ayaw ko lang, tanggalin na natin na per district basis natin hinahalal ang mga congressman. At saka panahon na ang ating basihan para piliin ang ating mga mambabatas ay hindi yung personalidad. Ako Roque. Isa lang ang gusto ko. Isa lang ang palitan, ang presidente lang. Tapos, unlimited na mga kababayan after 6 years. Tanggalin ang term limit sa presidente dahil si Sara mga kababayan gusto natin presidente na habang buhay. Yan mga kababayan, kung mayroon tayong magandang mamumuno na presidente. Kagaya ng diba, ang Singapore mga kababayan, Lee Kuan Yew, unlimited. Pero bago mangyari yan, dapat i-secure muna mga COMELEC mga kababayan na talagang gumawa ng sistemang hindi pwedeng madaya. Gusto nga natin na si Sara, maging diktador na lang si Sara kung maging presidente na siya. Gaganda Pilipinas mga kababayan. Yan ang magandang diktador. Hindi yung bilihan ng kanilang boto sa kada distrito, kung hindi yung plataforma ng mga partido na ihahain sa taong bayan. Yan po ang ginagawa nila sa Europa at mukha naman pong gumagana. Dito ko rin po ginaya yung universal healthcare na ako mismo yung nakinap. Paano Roque kung yung isang party nila, taga Luzon lahat, paano ang Visayas at Mindanao? Hindi mababalance. 2 beses na ako naoperahan dito sa Netherlands at walang bayad, no? Dahil nga po obligasyon ng Estado na itaguyod ang kalugsugan ng lahat ng mga tao sa kanilang teritoryo, whether or not they are their own
nationals, no? So anyway, so yan po ang mga findings. Wala na talagang kredibilidad, wala nang moral authority para pagpatuloy ni Marcos Jr. ang kanyang pagiging presidente. Dapat ibigay na ang presidente, ang presidency kay Inday Sara Duterte at panahon naman para kay Inday Sara Duterte na ilatag kung anong gagawin niyang plano, kung anong mga plano niya para sugpuin ang problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin at korupsyon sa ating sambayanan. Well, alam niyo po, ayaw ko sanang magkaroon ng heavy discussion ngayong Happy New Year. Walang happy-happy. Tuloy ang laban. Oh, tuloy ang laban. Dahil simula po ng taon, siguro dapat magsimula tayo sa pag-iisip. Ano bang dapat baguhin natin para nga magkaroon naman tayo ng manigong bagong taos? Taos! Ang unang-unang dapat baguhin, tanggalin po ang bangag na walang Oh, yan. kakayahan para mamuno bilang isang presidente. Yan na lang. Oh, the rest will follow. Ipalit si Inday Sara Duterte at ang hamon ngayon kay Inday Sara Duterte, anong mga plano na ipapatupad mo para sugpuin ang problema? Iwan na natin kay Sara niyan, mga kababayan. Kagaya ng panahon ni Tatay Digong. Wala na tayong dapat gawin. We're in good hands na, Metrobank. Oh. Na walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang problema ng korupsyon. Siguro naman po, kapag napagbigyan si Inday Sara Duterte dahil sa kanyang pagtitiwala at pag-a-approve ng taong bayan sa kanya, hindi naman po tayo mapipiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at again po, Happy New Year to all. Happy New Ito po Year! Ng bayan. Maraming nagsasabi, I have only one country in this lifetime. That is the country, Yeah. the Republic of the Philippines. And there Iba na yan, Tony Roque, Parang, hindi yun yung exact na phrase na, memorize. for it is the only country that I will love and serve. Ah, God bless the Philippines. New Year na talaga, dahil bagong na naman ng kababayan, pagka-construct ng kanyang tagline. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan, na si Vangag. Kulelat na si Vangag. Post your comments below.